Good morning guys. For this video is pupunta tayo ng Nuvali kasi meron daw event doon sa may 7-Eleven ang Kitaan. Lagpas na nga pala ng alas 6 o'clock kami nakaalis, alas 6:30 pala doon magkita-kita sa 7-Eleven ng Nuvali. At dito ay nasa Barangay Tibig na kami. Sinubak talaga kami ng tahana, lubos kong kinagagalak na lage kami magkasama sa padyakan nitong aking partner sa pagbibisikleta kahit gaano man yan kahit ay kakayanin namin simula nung maliit pa kami ito na ang trabaho namin kaya sanay na kami sa anumang hamon aming buhay lalo na dito sa larangan ng padyakan. At napakadelikado itong larong ito ay pinagpapatuloy pa rin namin kahit mahirap sanay na kami sa ganitong sitwasyon. At dito ay bigla na lang bumulusok si DianyBoy.na parang bang apoy na nahulog sa kalawakan, hindi siya nagpatinag sa mga nadadaanan niyan sa paligid niya, malayo na ang agwat namin sa aysat-aysat parang LDR lang masakit kapag magkalayo kayo. Sinubukan ko rin siyang habulin ngunit nabigo ako, hindi ko magawang humabol sa kakayanan ni DianyBoy, isang abilidad na siya lang ang nakakagawa. At dito ay muntik pa ako mabitin sa ahon dahil hindi agad ako nakapagpalit ng gear ko kaya pinilit ko na lang hanggang sa maabot ko ang TikTok ng pagsubok, abot kamay ang hingal ko dito. At ngayon narating na namin ang pinakamahirap na pagsubok na kinatatakutan sa sitwasyong ito, kaba at takot ang aking nararamdaman pero si DianyBoy ay walang kaba-kaba. Parang ang lusong ang natatakot kay DianyBoy, menukas-mekas agad ni DianyBoy ayon iniwan na naman niya na para bang wala siyang kasama, hindi ko rin mapigilan yung takot ko sa paglusong. Sa sobrang tulan ko ay nanginginig ang manibela ng bike ko sa takot. Hindi lang pala ako ang natatakot pati pala manibela ng bike ko. At sa puntong ito muntik na naman akong mabitin dahil hindi na naman ako nakapapalit ng aking gear, kinapos na naman ako sa hangin. Tirabirada na ang aking ginawa para lang makaahon sa tuktok ng sinumpaan ng pagsubok. At dito na kami sa huling lusong sa Cardiac. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa, nilusong na agad namin at bumulok na naman SI DianyBoy na parang wala lang sniya. May nakasalubong pa kami na bikers na umaahon din, tatawagin ko sana na lampusong na lang sila para hindi na mahirapan pa, at sa sobrang tulan ni DianyBoy ay hindi na nakita pa masyado akong nasaktan, iniwan niya ako ng todo de amor. Ito na ang pinakamatinding lusong na hindi mo maaari kung anong gagawin mo sa pagkontrol ng manabela ng bisikleta. Sa sobrang tulan nga ay parang may tornado na nagmekas-mekas sa likuran ko. Na para bang humahabol na parang bang may kasalanan ako sa kanya. Natatakot talaga ako sa ganitong lusong dahil minsan enren akong sumimplang sa bike ko kaya nag-iingat na ako sa ganitong lusong. May bikers na nasaran, mali ang iniisip mo, nasaran po ng bike, hihintuan ko sana at tulungan kaso sa sobrang tulan ko hindi na mapigilan ang takbo ko at naalala ko pala wala rin pala akong tools para tulungan siya. So guys, dito tayo sa Nuvali. Hanapin na lang natin kung saan yung event. Sa wakas at nakarating na kami sa Nuvali, kaso nga lang hindi na namin naabutan yung event. Nalungkot kami kasi hindi kami nakasabay, masyado kaming nasaktan, mas malala pa sa iniwan ng jowa. Ipapakita ko sana kung gaano kami kalakas ni DianyBoy sa padyakan. Sa ni DianyBoy ay dumiretso na lang daw kami ng repal at doon ay makahabol kami sa nila. Nakikita ko na sobra nilang bagal kaya nagpalit na agad ako ng gear para hindi ako mabitin sa ahon, kasi pag nasa ahon ka na magpalit ng gear baka masira ang FD ko, baka puwersa at yun pa ang ikakasira ng FD. At dito ay babuelo na ako para unahan ko na sila, pinapakita ko sa kanila kung gaano kalakas ang mga tuhod ko na hindi basta-basta ito, marami pinagdaanan tong mga tuhod ko kaya siya tumibay ng ganito. Nakita ko na maraming mga bikers na nag-umpukan dito, kala ko ito na yung event na puntahan, akala ko lang pala yun. Kaya pala sila nag-umpukan dito kasi sinare pala doon sa dadaanan namin kasi meron din palang event na ginaganap doon, alas 10 pa ng umaga ang bukas, kaya masyado kaming nalungkot kasi lalo namin hindi makahabol sa event. Uuwi na sana kami, sabi ni tatay gala muna kayo doon sa Miriam College, tinuro ni tatay sa amin, pero kalaunan ay sumama enran sila para daw makapag-practice din sila kasi nga matagal pa naman ang bukas kaya sinamahan na kami ni tatay Bali, apat kaming naggala sa loob ng Miriam College. Masyado akong namangan kasi pwede pala gumala dito, nakailang ulit na akong pabalik-balik dito sa Nuvali. Kung hindi namin nakilala si tatay dito, hindi sana kami makakapasok dito. Grabe, sobrang ganda dito, mag-bike safe na safe ka dito, may konting ahon din dito kaya saktong-sakto pag-practicean dito, medyo may kalayuan din siya. Napakalawak yung lugar dito rin pala pumupunta yung ibang bikers para makapag-ensayo sila. Papalabas na kami ng Miriam College at nagkanya-kanya na kami. Salamat sa iyo tatay sa pagyaya mo sa amin sa loob ng Miriam College. Hindi pa kami nakintento ni DianyBoy, umikot pa kami ng pangalawang beses kaya last pag ang inabot namin kasi binilisan na takbo namin.
Pagtapos namin sa Miriam College na pagdesisyonan ni Diane Boy na dumiretso na kami sa Marcos Mansion, hindi pa nakantento, sagad na daw muna namin sa Repal, pero bago kami umahan ay kumain na muna kami, sobrang nagutom na naramdaman ko. Oh. Ang kunat. Tinayuan ko na. Mukhang abot langit na ang aking hininga. Hindi na kinaya ang sobrang pagod ko dito at napatukod ako, sobrang last pag ko sa rides na to, halos isang buwan akong hindi na nakapag-rides kaya ito ang sinapit ko, pero mas okay na rin to, pinapagod ang sarili. Pahinga muna. At nagpatuloy na kami sa aming pagpadyak, malapit na kami kaya konting tiis na lang at makakarating din kami. O di ba kasasabi ko lang, pero dito na kami sa Repal. Ang bilis namin umahan, ganon kami kapilas, hanggang dito na lang ang aming video. Salamat sa manunood at hindi manood. Hanggang sa muli, abangan niyo ulit ang susunod namin padya kasama si Diane Boy, ang bagsik sa padyakan. Salamat mga idol. Ito na tayo guys.